Kaya bago po ang lahat, samahan po niyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, tunay nga po God, dakila ka at makapangyarihang Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa maging sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagkakataon na ito na kung saan o Diyos ay amin nga po mapapakinggan ang iyong banal na salita. Kaya dalangin po Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, nakahanda na po ba tayo? Amen. Kaya kung handang-handa na, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Luke chapter 19 verses 1 to 10. So yan po yung text po natin sa umagang ito, na ang pamagat po ng ating pag-aaralan is about Zacchaeus changed by God. So pwede po natin sabihin, ano rin din po yung pangalan natin, pwede natin sabihin na you and me, we are changed by God. So tunay po, tutunghayan po natin sa kanyang salita kung paano po binago ng Panginoon si Zacchaeus. So sabi po dyan sa verse 1, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. O, stop po muna tayo doon. So, tingnan po muna natin si Zacchaeus. Ano nga bang ibig sabihin ng pangalang Zacchaeus? Kapatid, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pangalan mo? Bawat isa po sa atin dapat alam natin. Kasi tingnan po ninyo, ang pangalan pong Zacchaeus, ang ibig sabihin ay pure, clean. Yan yung ibig sabihin ng pangalan Zacchaeus. Pero dito po, sa kasaysayan na ito, makikita po natin kung ano yung simula ng buhay ni Zacchaeus. Okay. So sabi natin kanina, he was a chief tax collector. Earned his living by collecting more than he should have from the people. So ito po yung hanap buhay po ni Zacchaeus, tax collector. During that time, ang isa pong tax collector, ang tingin ng tao ay hindi po maganda. Kasi ang ginagawa ng mga tax collector before, no, sa kasaysayan na ito, sila ay kumukuha ng taxes more than doon sa dapat. So kung atin pong iyahalin tulad, kung sa bansa po sana natin, ito yung mga, no, sa BIR natin, yung mga namumulekta ng ating mga tax. Ang nangyayari, hindi yung totoong bayad sana, yung tax yung babayaran ng tao, kundi dinadagdagan nila. So sila po ay nagiging mayaman during that time. So ang mga tao, galit sila sa mga tax collector. Kasi yumayaman sila sa pamamagitan ng pagkuha po ng mga buwis sa tao na more than that. Kung ating tutuusin, may pagkakurakot. Yan, si Zacchaeus na ating pong pinapag-aralan sa umagang ito. Okay. So yumayaman, sabi nga natin. And then, doon sa verse 3 kanina, ulitin nga natin yung verse 3. Kasi may puntos po tayo doon. In spite na ganun po yung buhay ni Zacchaeus, sabi po doon sa Luke chapter 19 verse 3, sabi nga, he wanted to see who Jesus was. O, ito po yung maganda po dito. In spite na ganun po yung klase ng buhay meron si Zacchaeus, ang gusto po niya, naisip niya, gusto niya na makita, malaman kung sino nga ba si Jesus. He wanted to see who Jesus was. No? He wanted to see in person kung sino nga ba si Jesus. To know more about Jesus. So ganun din po ang bawat isa sa atin. Sino man tayo, ano mang pagkatao, meron tayo. Naniniwala po ako na sa pagkakataon na ito, sa pag-a-attend po natin ng fellowship ng Bible study, nandun po na ang desire natin ay makita, makilala kung sino nga ba si Jesus.
sa buhay natin. At yan po ay napakagandang simula, mga kapatid, na isinasali natin kung sino si Jesus sa ating buhay. So yung desire po ni Zacchaeus na makita, malaman kung sino si Jesus sa kanyang buhay. So sana po ganun din po ang bawat isa sa atin. Hindi lamang po tayo uma-attend ng Bible study dahil sinabi sa atin ng ating mga officer, ng ating mga warden, na kinakailangan umattend tayo. Sana po nandun po yung pusa po natin na sa pag-a-attend po natin ng Bible study na ito ay the more na makilala natin kung sino nga ba si Jesus sa ating buhay. Okay. So, ganyan po si Zacchaeus. Kaya nga sabi ko kanina, sana po maging Zacchaeus po tayo. Okay. And then sabi doon sa verse 4, ituloy po natin basahin yung ating pong text sa umagang ito. Sabi niya sa verse 4, okay, ang ginawa po ni Zacchaeus, dahil siya po ay maliit, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. So, dito po sa verse 4 na ito, makikita po natin dito na gumawa ng kaparaanan si Zacchaeus para makita po niya ang Panginoong Jesus. Kasi sabi kanina doon sa verse 3, he was a short man. Maliit po siyang lalaki, maliit na tao. Kaya nga minsan pag maliit, tinatawag nilang Zacchaeus. No. Pero alam po ninyo, maliit man si Zacchaeus, gumawa siya ng kaparaanan para makita po niya ang Panginoong Jesus. So, pumunta po siya doon sa sycamore fig tree. Nakakita siya ng isang punong kahoy. Sycamore fig tree, sabi doon. At ang ginawa po niya, umakyat siya at nagpwesto po siya doon na kung saan ay dadaan ang ating Panginoong Jesus. Kaya, mga kapatid, kung tunay na tayo po ay may pananampalataya sa Panginoon, gagawa tayo ng kaparaanan para ipakita ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya sa pagkakataon na ito, kaya nga sabi ko kanina na hindi lamang po tayo ay inutusan para umattend ng Bible study, kundi nandun po yung pusa natin, nandun po na tayo po ay naniniwala, nananampalataya sa Panginoon. This is one way. Yung pag-a-attend po natin ng fellowship na ito, gawain ng Panginoon, pakikinig sa Kanyang salita, ito po ay napakahalaga. Dahil ang nangyayari po, lumalago yung ating pananampalataya sa Panginoon. So kapatid, kung tunay na ikaw ay may pananalig at pananampalataya sa Panginoon, ang magandang gawin natin ngayon ay ipakita, mamunga sa buhay natin na tunay na meron tayong pananampalataya. Kaya sabi po niya doon sa James 1 verse 22, babalikan po natin yung ating text mamaya. Punta po muna tayo sa James 1 verse 22. Sabi po doon, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Yan. Huwag lamang po tayong tagapakinig sa salita ng Panginoon, kundi ang bawat isa po sa atin na ipapagsamuhay ang Kanyang salita. Kaya sa bawat salita po na ating napapakinggan, nandun po sana na isinasagawa natin. Dahil kung ito po ay ating sinusunod, namumunga sa buhay ng bawat isa, nababago po tayo. Nililinisan po tayo ng salita ng Diyos, binabago po tayo ng salita ng Panginoon, at ang nangyayari po sa atin ay nagiging kaaya-aya at nagiging kalugod-lugod ang buhay po natin sa Panginoon. Kaya yun po yung dapat natin gawin, mga kapatid. Huwag po nating sayangin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Hindi po tayo tagapakinig lamang, kundi higit sa lahat, nakikita sa buhay na tunay na ang salita ng Diyos ay may ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Balik po tayo doon sa verse 5. Okay. Sabi po doon sa verse 5, and Luke chapter 19 sa ating text, sabi diyan, no? Yan. When
when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So, tingnan po ninyo. Dito po sa senaryong ito, di ba, si Zacchaeus umakyat doon sa sycamore fig tree. At nagpwesto siya doon sa way, sa daan, na kung saan alam niya na dadaanan ng ating Panginoon. At tunay nga po, nung dumaan po ang ating Panginoon, doon sa punong yun ng sycamore fig tree, na kung saan nandun si Zacchaeus, tumingala ang ating Panginoon. Dahil nagpapatunay lamang po na alam ni Lord kung sino ka, sino ako sa kanyang paningin. Kaya nga kung may desire po tayo na magpuri, maglingkod sa Panginoon, God knows us. God knows our life. Jesus cares for you. Katulad ni Zacchaeus, dahil may desire si Zacchaeus na malaman, makita ang Panginoong Jesus. Gumawa siya ng kaparaanan. Kaya nga po ang nangyari, dito nakita po natin na concern din po ang Panginoong Jesus kay Zacchaeus. No? Nandun na He cares for him. Dahil tunay po, sabi niya sa 1 Peter 5, 6 to 7. Okay. And 1 Peter 5, verses 6 to 7, sabi po sa kanyang banal na salita, doon po sa ating supporting verse, 1 Peter 5, verse 6. Okay, sabi po doon sa 1 Peter 5, verse 6, humble yourselves, therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. So kapatid, magpakumbaba po tayo sa Panginoon. At sabi niya dyan, itataas kanya pagdating ng takdang panahon. Kaya kapatid, who knows, baka bukas makalawa, malaya ka na, wala ka na dyan, may iba ka ng buhay, mas magandang buhay. Kasi sabi ng Panginoon, He cares for you. Kaya nga ang maganda po, magpakumbaga tayo sa Panginoon, mananalig tayo sa Kanya, at sabi niya dyan, cast all your anxiety on Him. Lahat po, anumang klaseng bigatin, anumang klaseng testing, trials, problema, nangyayari sa buhay, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, He cares for you, kapatid. Kahit na sabihin mo, dyan sa iyong kinaroroonan right now, wala kang dalaw, namimiss mo ang family mo, pero alalahanin mo, kapatid, merong isang nagmamahal sa iyo that He cares for you so much. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya kung isinasama po natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, kailanman, kapatid, ay hindi ka nag-iisa sa mundo ito. May kasama ka, may aasahan ka, may nagmamahal sa iyo, at mayroong nag-care sa iyo, kapatid. Kaya, ganyan po ang nangyayari, mga kapatid. So, balikan po natin doon sa verse 6. Ulitin-ulit na natin yung verse 6. Sabi doon, and Luke chapter 19. Babalik po tayo doon sa ating text. So, sabi niya dyan sa verse 6. So, He came down at once and welcomed him gladly. So, ito po yung ginawa po ni Zacchaeus. Dahil nga nung tumingala ang ating Panginoong Jesus, nakita niya si Zacchaeus doon sa sycamore fig tree. Sabi niya, oy, Zacchaeus, bumaba ka dyan. And then sabi po, bumaba ka si Zacchaeus, and then nalugod si Zacchaeus, and welcome him gladly. Nagpapatunay lamang po, mga kapatid, na kung tinatanggap natin si Jesus sa buhay natin, isinasali natin si Jesus sa buhay natin, meron pong kagalakan na nararamdaman sa puso. Kaya kung nararamdaman mo ngayon, kapatid,
kagalakan sa iyong puso. Merong galak sa puso in spite na ang nangyayari sa buhay ay para kang pinagtakluban ng langit at lupa. Hindi mo alam kung saan ka susulpot-susuong sa mundong ito dahil sa problema. Kapatid, still pa rin na mayroong joy, kagalakan sa puso. Yan ay nagpapatunay lamang na mayroong Jesus na naghahari sa buhay mo, kapatid. Kaya naniniwala po ako at sana mga kapatid sa bawat isa sa atin, pag tayo po ay tunay na nananalig, nananampalataya sa Panginoon, merong galak sa puso dahil ang pagtanggap po natin ng Panginoong Jesus sa puso natin ay nagbibigay ng kagalakan. There should be joy in our heart. Tingnan po ninyo si Zacchaeus. Masaya siya. Nung sinabi ng Panginoon, Zacchaeus, pupunta ako ngayon sa bahay mo. So nagpapatunay lamang po mga kapatid, na kung kasali sa buhay si Jesus, merong kagalakan sa puso. Nagpapatunay na may Jesus na naghahari po sa buhay natin. Kaya po mga kapatid, yung kagalakan, sana nararamdaman natin, may galak sa puso, na kahit na ganyan po ang sitwasyon, may galak sa puso. Yan po ay nagpapatunay na tunay na si Jesus ay naghahari sa buhay mo. Kung hindi mo pa nararamdaman, kapatid, you ask God, question mark pa rin yung relasyon mo sa Panginoon. Pero kung tunay at totoong may relasyon ka sa Panginoon, maging sa pagkakataon na ito, ay nararanasan mo at nararamdaman mo ang joy na galing sa Kanya. Sabi po doon sa Romans 15 verse 13. Okay. Sabi niya sa Kanyang salita, in Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Dahil tunay mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kayang-kaya po niyang bigyan ka ng kagalakan, ng kapayapaan as you trust in Him, habang ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. So dito makikita po natin na tunay, kapayapaan, kagalakan, ibinibigay po ng Panginoon. Even right now, saan man tayo naruroon mga kapatid, pag may Jesus sa buhay, ay may kagalakan at may kapayapaan na nangyayari po sa buhay po ng bawat isa. Okay. And then sabi po niya doon sa verse 7 and Luke chapter 19. Ituloy po natin basahin yung ating text. Sabi niya ulit doon sa verse 7. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." Yan ang sabi ng mga tao. Verse 8 please. Verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Itong verse 8 na ito, makikita po natin ang pagbabago sa buhay ni Zacchaeus. Dahil na-encounter po niya ang Panginoong Jesus. Dahil isinalin niya sa buhay niya ang Panginoong Jesus. So sabi ng ating sabi ni Zacchaeus, "Panginoon," sabi niya, "ibabalik ko sa iyo maging kalahati ng aking ari-arian sa mga taong ginawan ko ng hindi tama." Sabi ni Zacchaeus, "I will pay back 4 times. Babayaran ko 4 times, 4 na beses." So dito nagpapatunay mga kapatid, may pagbabago sa buhay. Kung dating lasinggo, hindi ka na naglalasing. Kung dating magnanakaw, hindi na magnanakaw. Kung dating pasaway, bumabait. No? Ganyan ang nangyayari.
katulad ni Zacchaeus. Dahil tunay po may pag-asa ang bawat isa sa atin. Actually, nasa labas man ng kulungan o nasa loob, alam po ninyo, ang tao kinakailangan mabago. Maraming mga tao sa labas din ang kinakailangan mabago. At ang tanging pag-asa lamang po natin ay ang Panginoong Jesus. No? Kaya nasa labas man o nasa loob, pag binago ng Panginoon ang buhay natin, may pag-asa, mga kapatid. May magandang bukas na darating. Kaya magpatuloy po tayo dahil tunay po na binabago po ng Panginoon ang nagtitiwala sa Kanya. So yung evidence po na si Zacchaeus ay binago ng Panginoon, yung dating gawain niya, hanap buhay niya na hindi tama, ay gusto niyang ayusin. Kung noon, si Zacchaeus, ang gusto niya, yumaman ng yumaman, magkaroon ng maraming pera. Pero ngayon, ang gusto niya, he is willing enough na ibalik ang mga pinaggawa niya ng hindi tama, no? Ibabalik niya. At hindi lamang double, kundi 4 times, sabi po niya yan. So dito makikita po natin that he became a new man. No? He was changed by God. Binago siya ng Diyos, binago siya ng salita ng Panginoon. Kaya sabi po doon sa verse 9, let's go back to Luke chapter 19 verse 9. Sabi po niya doon, Jesus said to him, yan ang sabi ng ating Panginoon, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. So kaligtasan, sabi ng ating Panginoon, ang kaligtasan ay makakamtan ng taong ito at hindi lamang po si Zacchaeus, kundi sabi niya, 10 ng kanyang mga kapamilya. Today, salvation has come to this house. Kaya alam mo kapatid, pagpatuloy kang mananampalataya at mananalig sa Panginoon, hindi lamang ikaw ang makakatanggap ng kaligtasan. 10 ng ating mga kapamilya. 10 ng ating mga mahal sa buhay. Dahil tunay, yan po ang pangako ng ating Panginoon. Sabi nga niya doon sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Kung ikaw ay maniniwala at mananampalataya sa Panginoon, sabi po sa kanyang salita, ikaw ay maliligtas 10 ng iyong mahal sa buhay. Kaya kapatid, no? Nandun po sana na magtiwala tayo sa Kanya, magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa naumpisahan po natin, ipagpatuloy po natin. Dahil meron at merong gagawin ang Panginoon. Dahil ang kaligtasan po ay libreng ibinibigay ng Panginoon. Ephesians 2 verses 8 to 9. Malapit na po tayo. And Ephesians 2 verses 8 to 9, sabi po niya sa kanyang salita, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kaya kapatid, libre po ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya tunay po, at sabi po doon sa last verse po natin in Luke 19, meron pa pong isang verse, in verse 10. Sabi niya sa verse 10, okay, in Luke chapter 19, verse 10, sabi po niya sa last verse po natin, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Praise God. Dahil tunay po, yan po ang nais ng Panginoon. Dahil ang sabi niya sa Romans 6 verse 23, okay, and Romans 6 verse 23, sabi niya ulit sa kanyang banal na salita, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life and Christ Jesus our Lord. Dahil alam po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan
God sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mayroon pong pag-asa ang bawat isa sa atin. Dahil tunay po na tayo po ay pwedeng baguhin ng Panginoon. Huwag po nating sayangin ang nalalabing buhay po natin sa mundong ito, maglingkod po tayo sa Panginoon. And our conclusion, dito po tayo magtatapos sa verse na ito, 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi po niya dyan sa 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So katulad po ni Zacchaeus, binago po siya ng Panginoon, so siya po ngayon ay naging bagong nilalang. Maging katulad po natin mga kapatid, ikaw at ako, pag may Jesus sa buhay, ang nangyayari, the old has gone, the new has come. So binago po tayo ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay bagong nilalang sa paningin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po nating sayangin ang ating paglilingkod. Pag may pagkakataon, umattend po tayo ng fellowship ng gathering na ito at patuloy na makinig sa kanyang salita. Dahil merong pag-asa pag si Jesus ay kasama sa buhay. So diyan po nagtatapos ang aking mensahe at magtapos po tayo sa maiting panalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Tunay nga po na ikaw lamang ang aming pag-asa sa mundo ito. Salamat, O God, at patuloy na binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong mga anak na kami po ay mabago at alam po namin, O Diyos, na may magandang buhay na naghihintay sa bawat isa. Salamat, O God. Salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you all. Ibalik ko po sa ating